So, okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito na. Okay. Ipapakita ko lang po sa inyo kung gaano kaengot, kabobo, itong mga DDS. So, actually, itong papakita ko sa inyo, kaibigan ko to si Pebbles. Mami Pebbles, hello. Mami Pebbles pa rin tawag ko dyan Pero alam nyo kung gaano sila kaengot, di ba? So, alam naman po natin na hindi natuloy yung rally nga po sa Bustos, Bulacan. At ngayon, kung ano-ano na po yung pinagagawa nila. Actually, itong si Pebbles, alam ko naman na mabait na tao to Pero hindi ko po siya nakikitaan ng talino. Parang si Sara Duterte din to Tingnan ninyo itong video na to Putul-putulin ko lang. Kasi, baka i-copyright tayo ni Pebbles. Okay? So, okay, saan na ba yun? Ito yan. Ito yun Kilala nyo ba si Pebbles? Kilala nyo ba? Si Pebbles Pebbles Shabu. Si Pebbles Talakera. Then, to be fair, kaibigan ko yan. Mabait naman yan. Mabait talaga yan. To be fair. Pero pagdating sa usapin ng politika, medyo mahina po talaga utak niyan. Ito lang kukwento ko lang mga kababayan, Nung magkasama kami sa UVIP na to, 'di ba? Ay hindi niyo kilala. Okay, wag niyo na kilalanin. Actually, nung magkaibigan kami sa UVIP, magkasama kami sa UVIP na to So, saksing buhay ako. Saksing buhay talaga ako. Na gusto niya talaga magpa-appoint sa PCO. Saksing buhay ako doon. Kasama ako doon kasi nga magkasama kami. Tapos, nung natanggal nga po si Attorney Vic Rodriguez, so doon na po siya nagwala. Doon na po siya nagwala noon. Na bangag-bangag, di ba, kung ano na sinasabi. Pero in the first place, mga kababayan, kaya siya nagrereklamo kay PBBM kasi hindi po siya na-appoint. So, paano ba naman ma-appoint ng isang tao na medyo mahina po yung utak? Di ba? So, ito yung kwento dito sa video na to. So, hindi na nga po natuloy yung mautog rally sa Bulacan. So, anong nangyari? Umulan. Sa mismong lugar mismo umulan. Tapos sabi ni Pebbles, paano ba magsalita to? O, tingnan ninyo, tingnan ninyo, cloud seeding pa more. So ngayon, nang bibintang na parang hindi pa sapat yung parang hindi pa sapat yung ginawa nung mayor, ng attorney, nung abogado nga po ng may-ari ng lupa na pagtakwil sa kanila kasi nga trespassing sila So hindi pa pala sapat yun. So ngayon, ang bintang nila ngayon, para hindi matuloy yung rally, nagpa-cloud seeding pa raw. Kita nyo, di ba, gagawa ng video, mukhang hindi ata naintindihan kung paano nangyayari yung cloud seeding. Dapat panoorin nyo to Putol-putulin ko lang para hindi po ako i-copyright. Sige. Ayan. Nakakaloka yung sobrang init-init kanina na rinreklamo ko. Ngayon tingnan nyo, etong... ano yan? Ano nangyari? So kanina daw, mainit daw kanina. Mainit daw kanina, yung nireklamo niya. So ano nangyari? Pebbles, ano nangyari? Mami Pebbles, ano nangyari? Nyo, itong part lang ng event place ang merong ulan. Tapos lahat araw na, maliwanag. So sabi niya, tingnan ninyo kasi bakla Tingnan ninyo yung event lang ng mismong lugar. Yung mismong lugar lang daw po umuulan tapos the rest is maaraw na. Sabi niya ganon, di ba? Ay bakla, Diyos ko. Bakit gano'n nangyari? Bakit gano'n? Liwanag na. Ayun liwanag na. Bakit nga gano'n? Bakit gano'n? Umulan lang mismo dito sa event place. Kaloka cloud seeding pa more, ha? Walang yan na yan. Diyos ko naman. Di ikaw yung mga supporter mong bobobo. Ano yun? Mga kababayan, hindi niya ba alam kung paano nag-work yung cloud seeding? Kasi mga ka-streetwise, hindi naman kasi porket na nagpa-cloud seeding ka dyan, uulan na. Hindi naman ganun yun. Una kasi, dapat, kung sinasabi ninyong nagpa-cloud seeding, dapat nakita ninyo. Kasi, kapag nagpa-cloud seeding mga kababayan, ano bang chemicals yun? Asin asin yung parang asin yung nilalagay dyan para bumigat yung ulap So, kapag nagpa-cloud seeding mga kababayan, dapat nakikita ninyo na may eroplano na lumilipad na may parang yung may parang usok
So cloud seeding kasi 'yon. 'Di ba? Cloud seeding kasi 'yon. So mga kababayan, hindi naman kasi porket na nagpa-cloud seeding ka, uulan na. Hindi ganoon 'yon. Una, magpapa-cloud seeding ka kung saan merong ulap. So hindi naman ibig sabihin na maaraw diyan, tapos nagpa-cloud seeding ka, biglang umulan na. Hindi ganoon 'yon. At saka yung cloud seeding, minsan 20 minutes 'yun eh. 20 minutes bago mag-epekto. So sana nakita ninyo na nagpa-cloud seeding. Pero mga kababayan, hindi po ganoon yung cloud seeding na kung saan mo gustong umulan, uulan. Hindi po ganoon 'yun. Diyos ko naman, Pebbles naman, no? Actually, kung makikita nyo po yung page ni Pebbles sa Facebook, kasi sa Facebook naman maingay ito eh. Ano lang siya, magaling lang siya mang-asar. Magaling lang siya mang-asar. Pero politically wise, medyo hesitant pa ako sa iba eh. Kunwari, kung sakali man na magkaroon ako ng pagkakataon na makadebate sila SAS, sila Joey Cruz, sila Coco Locoy, medyo hesitant pa ako. Kasi magaling sila magpaikot. Tsaka marurunong yung mga yan kasi nakasama ko yung mga yan eh. Pero pag si Pebbles, ganyan lang siya. Hanggang ganyan lang yung ano niya, yung humor niya. Hanggang humor lang talaga siya. Walang Diyos ko. So ang tanong dito mga kababayan, meron bang cloud seeding sa Meron bang cloud seeding sa Bustos, Bulacan? Meron bang eroplano na magpapa-cloud seeding sa Bustos, Bulacan? Meron bang budget yung gobyerno para doon? Parang wala naman eh, di ba? So ngayon mga kababayan, Diyos ko naman, Pebbles naman, no? Ay, pero love pa rin kita, mama. Love ko yan, si Mami Pebbles. Mabait yan eh. At saka mga kababayan, pati ito. Ito na content ko na to eh. So, nung isang araw na content ko to, na si PBBM po ay nabigyan po ng regalo ng Jollibee. So si PBBM nga, nakita nyo, naka-shorts, naka-t-shirt, tuwan-tuwa pa sa regalo ng Jollibee. So nagpapasalamat si Jollibee kay PBBM kasi nga na-promote yung Jollibee. So ngayon, ang drama naman ni Pebbles tsaka ni Joey Cruz, si Joey hindi naliligo. Sabi nila yun hindi naliligo pero hindi ko alam. So ito yung drama nila, no? Panoorin nyo to. May kakain tayo ha. Kilala niyo yan si Joey. Si Joey yan, 'di ba? O si Charurut, si Charurut nga yan. So tingnan niyo kung paano nila siraan yung negosyo Tingnan niyo So kasama niya dito si Joey Cruz. So kakain daw sila. So saan kayo kakain? Pero wag dito sa Jollibee. Wag sa Jollibee, malakas. Wag daw sa Jollibee. Malakas makabudol dito. Malakas makabudol yung Jollibee. Di ba? Ganyan lang siya mga kababayan. Ganyan lang. Grabe naman si Ma'am Baby Ruth. Sino mo ka mabaho? Si Joey Cruz? Uy, crush ko dati yan Joy? Crush ko dati yan. Lalandi ko nga dati yan eh. At saka hindi ko alam na kabit pala. Ay, Di ko alam na kabit pala siya. No? Umamin na kabit to eh. Sa Twitter umamin na kabit. So yun mga kababayan. So ganyan lang po talaga. Ganyan lang po talaga yung style. Pero sa akin kasi, nakakatuwa. Nakakatuwa pero walang substance. Alam niyo yun, di ba? Nakakatuwa pero walang substance. Kasi para makuha po natin yung simpatya po ng mga tao, yung humor po kasi na pang-aasar lang, at yung political stand mo at yung political ideology mo is hanggang pang-asar lang. Ang makukuha mo lang naman dito na mga followers is yung mga mahihina po yung utak. Pero kung lagyan mo ng substance yan, ayan po yung medyo mahirap mga kababayan eh. Madali mang asar, pero mahirap pong gumawa ng content na may substance. Totoo yun. Ako, bago ako humarap ng camera, kapag gumagawa ko ng live stream, akala nyo, harap lang ako dito na magsasalita lang ako. Hindi. Talagang pinag-aaralan ko po yung content ko. Pinag-aaralan ko na nga, nagkakamali pa ako eh. Hindi si Mima Alicia, kakwentuhan ko ng isang araw. Pag gumagawa ng content si Mima Alicia, talaga nag-i-effort talaga siya magsulat. Kasi nga po, may substance yung content. Ako pag gumagawa ko ng content, nagre-research ako. Si Mima kapag gumagawa ng content, nagre-research, nagsusulat pa talaga. So, hindi ito basta-basta naharap ka lang sa camera and then kakusapin mo yung mga follower po natin. Hindi po ganoon yun. Pinipilit po namin na magkaroon po ng substance yung mga content namin.
Pero itong mga DDS po talaga, medyo may hina po talaga. Babae pala yan si Joey Cruz. Babae yan. Mukha lang mabaho. Pero wag naman kayo ganyan. Mga kaibigan ko naman dati yan eh. So ayun nga pa 'yung sinasabi ko mga kababayan. 'Di ba? Yung substance yung importante dito. Ako naniniwala naman ako na hindi ako makaka 100k na subscribers kung wala pong substance yung content ko. Hindi nga naniniwala naman akong ganoon. So pinaghirapan naman namin 'to. Pero hindi po katulad po ng mga DDS na 'to na basta lang sila magsalita. Basta lang makapagsalita at mag-promote ng kulto, napakadali po nun. Ang dali nun. Kahit ako, kaya kong gawin yun eh. Na harap lang ako dito na, ay, si PBBM, mahal ko yan. Ngayon, madali lang yun eh. O, di ba? Pero yung gumawa ka ng content na may substance, medyo mag-i-effort ka talaga. So, ang punto natin dito mga kababayan, ganyan po talaga sila kababaw. Ganyan po sila kabababaw. Yung content ba ni Maharlika, sa tingin nyo ba pinag-isipan yon? Ako hindi eh. Di ba? O pinag-isipan niya kung paano manira. Pero yung pinag-isipan para may matutunan yung mga follower niya, hindi ako naniniwala doon. Kasi parang ganito lang yan eh. Ako naniniwala ako na may natututunan kayo sa akin at ako rin po, may natututunan din po ako sa inyo. Di ba pag nagko-comment po kayo dyan, may mga bagay po ako hindi alam, binabasa ko po yung mga comment ninyo mga kababayan. So may natututunan po ako sa inyo. So mas importante po sa akin yon na pares po tayo may natututunan dito po sa social media. So ang pinopromote kasi natin dito is political maturity. Di ba? So yun mga kababayan, no? So dyan po sa 1,000 po ulit na nanonood. Ano nga po masasabi nyo nga po dito sa kababawan at kaingotan ng mga DDS? Di ba? Actually, hindi to asset eh. Yung ganyang klaseng mga content. Hindi to asset. Asset ito sa mga mahina po yung kokote. No? So, sa di pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to, dyan po sa Team Replays. So, ano nga po masasabi nyo nga po dito sa mga kaingotan ng mga follower po ni Digong. Yan, no? So, pa-comment lang po sa baba. No? So, salamat po, no?